Mga mahal na kapatid, sa ating pag-aaral, sana po ay pakinabangan nating lubos ang leksyon na ating tatalakayin. Ipinagpaon na po ng ating Panginoong Hesukristo na sa ating panahon o sa panahong malapit na ang paghuhukom ay sasagana ang kasamaan. Kaya hindi nakapagtataka, mga kapatid, na sa ating panahon ay ang mundong ito na ating pinaglalakbayan ay pinaghaharian ng masasamang mga tao at mga masasamang mga gawain. Nakalulungkot po, may ilan na mga lingkod ng Diyos na nahawa na, natulad na sa mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, gumagawa na ng kasamaan, gumagawa na ng kalikuan. Lalong may panganib, lalo na doon sa mga ipinaalis sa talaan, lalong malaki ang panganib sa kanila na mahawa rin sa paggawa ng masama dahil sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan. Subalit bilang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi natin dapat na kalimutan, hindi natin dapat na talikuran ang ating ipinangako sa Diyos na gagawin natin sa ating buhay nang tawagin niya tayo sa loob ng iglesia. Kaya napakahalaga na tayo po ay mapaalalahanan muli kung ano ang uri ng buhay at pamumuhay na dapat nating taglayin lagi. Batay sa Biblia, ano po ang dapat na maging uri ng buhay at pamumuhay ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Pakinggan natin ang Panginoong Kristo dito sa Mateo 5:14 hanggang 15, ganito ang pahayag. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ipinagunita ng Panginoong Kristo sa atin sa pamamagitan ng Biblia na tayo ay ilaw ng sanlibutan. At bilang ilaw, dapat ang ilaw ay magbigay ng liwanag. Paano tayo magiging ilaw? Makapagbibigay ng liwanag, lalo na sa sanlibutan ito na pinaghaharian ng kadiliman. Ang sabi po ng ating Panginoon, makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang mabuti, kung babasahin natin ang Roma 7:12, ang mabuti ay ang kalooban ng Diyos. Sa mga tuwid, mga kapatid, sa gitna ng napakadilim at napakasama na mundong ito, dapat ay patuloy nating ginagawa ang mga salita ng Diyos na ating tinanggap mula sa tunay na sugo ng Diyos. Kaya sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, habang hinihintay natin ang pagdating ng wakas, ang pagdating ng Panginoong Kristo, ay sikapin nating lagi na mamuhay na magdudulot
ng kalwalhatian sa Diyos. Ano po ang kahalagahan pa? Pagka ang pamumuhay natin ay nagdudulot ng kalwalhatian sa Diyos. Sa unang Pedro naman, sa 2:12, ganito ang ating mababasa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa. Ano pa ang kahalagahan po ng pamumuhay na nakapagbibigay kalwalhatian sa Diyos? Dapat nating maunawaan, mga kapatid, na kapag ang buhay natin ay napapanatili natin na magbigay kalwalhatian sa Diyos, kung mapanatili natin ang palaging paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang sino man na makapagsasabi na tayo ay gumagawa ng masama. Ibig sabihin, hanggang paratang lang sila. Kasinungalingan lang, bintang lang yung sasabihin nila sa atin na tayo'y masama. Katulad ng nangyayari sa kasalukuyan. Pero ang sabi ni Apostol Pedro, pag nakita nila yung mabuti yung ginagawa, ibig sabihin, hindi tayo lumalabag sa tunay na doktrina. Sinusunod natin yung tunay na aral, ay yun pa ang magiging dahilan para makapagpuri sila sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, karanasan natin yan eh. Hindi ba dahil sa mabubuting gawa natin? Hindi naman natin yun ipinagyayabang. Hindi ba yun minsan ang nakapag-akay sa iba eh, para matawag din sila sa iglesia? Para maging bahagi din sila ng iglesia ni Kristo. Nakita nila yung mabuti nating gawa. Pero baka po sabihin ng isang sumasamba, lalo na yung kapareho natin ng kalagayan sa kasalukuyan, eh wala naman na po akong pakialam kung ano man ang sabihin ng mga naninira sa akin ngayon, yung mga nanggipit sa akin ngayon tungkol sa aking pamumuhay. Ang katwiran kasi nung iba, eh kahit naman gumawa ako ng mabuti, hahanap pa rin sila at hahanap ng maibibintang sa akin, maibubutas sa akin. Ang katunayan niya yan eh, hindi ba yung mga nanggipit sa atin eh, kinakausap pa, binibilinan pa yung mga kapatid na tayo eh kamuhian, tayo eh huwag kausapin, tayo eh huwag pansinin. Kaya ang kasunod nating tanong, mga kapatid eh, dapat ba nating tularan yung mga nanggipit sa atin? Dapat ba nating tularan yung kasamaan na kanilang ginagawa? Sa 5:43 hanggang 46, aklat po ng Mateo, ay ganito ang ating mababasa. Darinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan ang iyong kaaway. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng Diyos, ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti, nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap, sapagkat kung kayo'y iibig sa
nagsisibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Dapat ba nating tularan po ang mga nanggigipit sa atin na patuloy na inuusig tayo, ginigipit tayo, pinagbibigahan ng kung ano-anong mga masasama at kung ano-anong mga kasinungalingan? Ang sabi po ng Panginoong Kristo, kung inyong napansin, ang sabi niya, sinimulan niya ng ganito eh. Narinig niyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Pagkatapos, isinunod ng Panginoong Kristo ang mga pangungusap. Ang sabi niya, datapat sinasabi ko ito sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ano pa? Sabi niya, idalangin niyo ang mga umuusig ninyo. Sa mga tuwid, yung ginagawa ngayon ng mga nanggipit at nagsisiusig sa atin na tayo ay itinuturing nilang kaaway. Yung ginagawa nila sa atin na panggigipit, pag-uusig, ay labag yun sa pangaral ng Diyos na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Maliwanag po eh, yung kaaway, ibigin. Idalangin pa nga eh. Ano ang ipapanalangin? Mamatay sila? Hindi. Mapinsala sila? Hindi. Ipanalangin, mabuksan ang kanilang kaisipan, magbago. Mga kapatid, gaano kahalaga pagka tayo po ay umiibig sa ating kapwa kahit pa sa ating kaaway. Ang sabi ng Panginoon, para kayo ay maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid, yung hindi umiibig sa kanyang kapwa, hindi umiibig sa kanyang kaaway. At meron yan. Kilala natin sila. Hindi sila anak ng Diyos, anak sila ng Diablo. Ano po ang mapagtatanto, mga kapatid, ng mga hindi nating kapanampalataya ng sanlibutan kapag patuloy nilang nakita na tayo ay gumagawa ng mabuti? Ang buhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Pakinggan natin ang 2:15 hanggang 16. Upang kayo'y maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ano po ang mapagtatanto ng sanlibutan kapag nakita nila na patuloy tayong gumagawa ng mabuti? Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa kabanalan. Hindi natin nilalabag, hindi natin nilalapastangan yung doktrina. Ang sabi ay inulit na naman eh. Kayo'y maging mga anak ng Diyos sa gitna ng isang lahing liko at masama. Isang bagay pa, ang kabutihan na kapag tayo ay patuloy na namumuhay sa kabanalan, pagka tayo patuloy na gumagawa ng mabuti. Ang sabi ni Apostol Pablo, na sugo ng Diyos, ang sabi niya, yan ang kahayagang hindi kami tumakbo, hindi kami nagpagal ng walang kabuluhan. Ipagkakapuri namin kayo. Kailan? Sa araw ng paghukom. Paano po yung mga, oo, pinagsisigawan,
Sila'y iglesia ni Kristo. Pero kung makaapi sa atin, kung makapanggipit, at kung makapag-usig, eh ganun na lang. Daig pa ang sanlibutan. Yan ba'y ikapagpupuri pagdating ng araw ng paghukom? Nabigo ang tunay na sugo sa mga yan. Eh sino yung mga yan? Katulad lang yan ng maraming masasama na ang gawain ay masasama din. At sila ay nakapaghahari sa sanlibutan. Pero hindi tayo papayag, mga kapatid, na tayo'y sumama sa kanila. Kung gusto nilang magpakasama, kung gusto nila na lapastanganin yung tunay na aral, yung tunay na doktrina, sila na lang. Huwag tayo. Bakit? Sapagkat tayo'y sumasampalataya doon sa aral. Ilaw kayo. Magliwanag kayo sa pamamagitan ng mabubuti niyong gawa. Kaya, ano ang hindi na dapat na masumpungan doon sa mga lingkod ng Diyos para tiyak ay makapasok sila sa kaharian ng Diyos sa langit? Galacia 5:19-21. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, o mga ribulto, pangkukulam, Diyos ko, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Balikan nga natin yung pagkakaalitan. Meron tayong kilala, di ba? Na kaalit niya. At bunga ng kanyang pagkakaalit, nahulog na sa pagkapuot. Kinapuotan niya yung kapatid niya. Kinapuotan niya yung kanyang magulang. Tuloy na natin. Mga pagkakabahabahagi. Mga hidwang pananampalataya. Pag sinabing hidwa, hindi totoo. Peke. Hindi tunay. Mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Pakitandaan po yun. Yung salitang at mga katulad nito. Tulad sa aking ay aking ipinagpaunang ipaalaala ito sa inyo, tulad ng aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ano po ang hindi na dapat na masumpungan sa mga tunay na lingkod ng Diyos para tiyak pagdating ng paghukom ay makapasok sila sa kaharian ng Diyos? Babasahin ko po ulit, ha. Iisa-isahin natin. Hindi na dapat masumpungan yung gawa ng laman. Pakikiapid. May asawa na, pumapatol pa sa iba. Karumihan, kahalaya, pagsamba sa Diyos-Diyusan o sa mga rebulto, pangkukulam, mangkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, inggit, kapanagilian, o inggit din yan eh. Paglalasing. Sabi po nung iba, ganito: eh, yung ginagawa ko, hindi nakalista riyan. Kaya iniisip niya ay excuse siya, pardon siya, exempted siya. Eh, hindi ho. Maraming mga kasalanan, kasamaan na hindi nakalista diyan. Pero dapat nating maintindihan, lahat ng kasalanan ay gawa ng laman. Ano po ang tiyak na sasabit o mangyayari dun sa mga
gumagawa ng gawa ng laman o gumagawa ng kasalanan. Hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ulitin ko yung halimbawa na lagi kong sinasabi pagka sumasamba tayo, nagte-texto ako. Paano papasok sa langit yung dalawa asawa, tatlo ang asawa? Iglesia ka ni Kristo. Nakikiapid ka. Paano papasok sa langit yung napupuot sa kanyang kapatid? Paano papasok po sa langit yung marumi? Kaya, mga kapatid, yung pong buhay na ito na kaloob ng Diyos, hindi natin alam kung kailan matatapos ito, kung saan ang hangganan nito. Tandaan natin, yung buhay kasi parang singaw lang eh. Lilitaw, pagkatapos mawawala. Yung nalalabing panahon natin sa ating buhay at sa paglalakbay na ito, gamitin natin sa kabanal. Gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Alam naman ninyo kung ano yung mabuti. Naituro na sa atin yan eh. Matagal na nating alam yan eh. Ano na lang ang dapat nating gawin? Isa katuparan. Yun lang naman eh. Hindi natin maintindihan dun sa iba eh. Na alam yung doktrina, ayaw namang sundin. Alam yung aral, ayaw namang tuparin. At ang lalo nating hindi maintindihan dun sa iba, noong maayos pa iglesia, sapagkat tunay ang nangangasiwa, ang namamahala, yung aral na yun eh, talagang itinataguyod niya eh. Sinasampalatayanan niya eh. Pero nung dumating yung pagsubok, sapagkat sinabi din naman ng Diyos yun eh, dadaan tayo sa apoy. Bakit yung iba nag-alinlangan na dun sa aral? Halimbawa lang yan eh, yung dakilang Babylonia eh, di ba? Naguho. Kung hindi ako nagkakamali, 18:2 yata yun o 18:4 ng Apokalipsis. Nung maayos pa iglesia, ang itinataguyod niya na doktrina, Babylonia, Iglesia Katolika, Apostolika Romana yun. Nung ang iglesia ay dumating sa sitwasyong ito, natupad yung katuparan na dadaan na sa apoy ang ikatlong bahagi. Ano na sa kanya yung Apokalipsis 18:4? Naguho na raw ang iglesia. Kaya ano raw ang dapat gawin? Umalis na kayo diyan. Samantalang nung maayos ang iglesia, pinaalis sa maling reliyon. Mga kapatid, inuulit namin sa inyo, huwag tayong hihiwalay sa aral. Pagka hindi na sang-ayon sa aral ang ginagawa mo, hindi na tayo nagliliwanag. Madilim na rin tayo. Dapat ba tayong matakot, mga kapatid, kung sakali sa kabila ng pagsisikap natin gumawa ng mabuti? Hindi titigil ang panggigipit, hindi titigil ang paninira. 28 sa Filipos. At sa anuman, huwag kayong matakot sa kaaway, na ito sa kanila malinaw na tanda ng kapahamakan. Datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Ang liwanag eh. Dapat ba tayong matakot kung sa kabila ng ating pagsisikap,
na mamuhay ng matuwid, gumawa ng mabuti, hindi titigil ang paninira, hindi titigil ang panggigipit at pag-uusig. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa kanila, tanda iyon ng pagkapahamak. Pero sa inyo, tanda yan ng pagkaligtas. Natural. Gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Gumawa ka ng masama, mapapahama ka. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Eh paano po yan? Mag-iigting pa ang panggigipit. Magiging determinado pa sila na tayo'y pagwikaan ng kung ano-ano. Wala na kayong karapatan maglingkod. Wala na kayong karapatan mamuhay. Kaya mamuhay kayo ng matuwid. Wala na kayo sa iglesia. Para bagan sila na ang nagpapasya. Sila na ang hukom. 29. Sa Pilipos din, mga kapatid, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang sumampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaakibat pala nung pagsampalataya natin sa Panginoong Kristo, yung pagtitiis, yung kapigatian. Nang tawagin tayo sa tunay na iglesia, hindi lang ang kaakibat ng pagtawag, yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi po. May kasama pa yun. Ano yun? Ang sabi, magbata, magtiis, at dumaan sa kapigatian. Kaya huwag tayong masisiraan ng loob, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pagka tayo nagtitiis, dumaraan sa kapigatian dahil sa pagsunod. Tandaan din natin yung nakasulat, mga kapatid, na mapala ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Ang katwiran ay salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bakit sila mapala? Malaki ang ganti sa kanila. Nawa po, ang mga katotohanan yan ay nakapagbibigay sa atin ng pag-asa para lalo tayong manghawak sa mga salita ng Diyos na naituro na sa atin. Bilang tao na may hangganan ng kakayahan, may mga nagsasabi na hindi po ba maaari na wala na yan. Yung iba naman itinatanong, ay bakit po kaya ipinahihintulot ng Diyos yan? Namumuhay naman ako ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi ba pwedeng wala na po yan? Unang Pedro 5:10. Ganito po ang ating mababasa. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo makapagbata ng sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas. Kapatid, hindi ho ba pwedeng wala na yan? Namumuhay naman ako ng matuwid. Ang sabi po sa Biblia, ang Diyos na tumawag sa inyo, pagkatapos anya na kayo ay magbata ng sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal sa inyo. Iyon palang pagdaan
sa kapigatian, yung palang pagdaan sa matinding pag-uusig, yung palang magpapasakdaw sa ating pananampalataya. Tandaan natin, mga kapatid, pagka tayo nagtagumpay sa pag-uusig, sa pagsubok, naging sakdal ang ating pananampalataya. Mararating natin ang kasakdalan ng pananampalataya. Gaano kahalaga pagka ang ating pananampalataya nakarating sa kasakdalan, yun ang maliligtas. Hindi papasok sa langit ang hindi sakdal. Kaya pagka sinabi mo, wag na po yan. Hindi na natin sana kailangan yan. Ay hindi tayo makakarating sa kasakdalan. Ang gusto mo lang madali. Shortcut. Hindi pwede. Prerequisite yun. Mga kapatid, maraming dahilan kung bakit napipighati tayo sa buhay na ito. Maaaring ang pumighati sa atin ay kalagayan ng ating sambahayan. Baka ang iba ay walang pagkakasundo sa isa't isa. Maaaring ang iba ay napipighati bunga ng kanilang kalusugan. May karamdaman, may sakit. Yung iba, hanap buhay. Yung iba, pinansyal. Sa atin na magkakasama rito, meron tayong mas malaking kapigatian na pinagdaraanan ngayon. At yun ay ang nakikita natin na ginagawa ng mga taong walang takot sa Diyos, patuloy na sinasalaula ang iglesia na ating minamahal. Ito yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Ito yung mga taong hindi naniniwala na may araw ng paghuhukom. Ito yung mga taong lapastangan sa Diyos. Isipin ninyo, katawan ni Kristo, sinalaula. Handog ng mga kapatid, ginagamit sa sariling kapakanan. Akala nila, hindi sila mananagot sa Diyos sa ginagawa nila. Napakasakit sa atin, mga kapatid, na ang iglesia ay kalad ka rin sa kahihiyan. Kaya nga, naitatanong natin sa Panginoon Diyos pagka nananalangin tayo, hanggang kailan mananatili ang mga taong ito? Pero ang bahaging yan ay paubayan natin sa Diyos. Ang inaasahan sa atin ng Diyos ay sa madilim na sanlibutan ito, sa madilim na panahong ito, sapagkat malapit na ang paghuhukom, lumiwanag tayo na gaya ng isang ilawan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. Umawit muna tayo ng awit ng ating kahalalan bago tayo manalangin. Tumayo po kayo. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Muli mong pinaalaala sa amin
kung paano kami dapat na mamuhay, kung paano namin dapat nagugulin ang panahon namin sa mundong ito. Tulungan mo kami, Ama. Mamuhay kami ng matuwid. Ano man ang mangyari sa mundong ito, mamuhay kami na may kabanalan. Salamat po. Hindi mo kami itinatakwil pagka kami nagkukulang, nagkakasala. Unawain mo na lang kami, Ama. Bigyan mo kami ng pagkakataon para kami makapagbagong buhay. Masunod namin ang iyong mga aral. Inawit namin ang awit ng aming kahalalan. Iglesia ni Cristo kami, Ama, hanggang sa aming kamatayan. Subalit nagtatapat kami sa iyo. Hindi namin kayang mag-isa, Ama, na maglakbay sa mundong ito at humarap sa mga pagsubok ng aming pananampalataya. Malakas lang ang aming loob sapagkat alam namin, Ama, hindi mo kami pababayaan. Naroon kang palagi sa tabi namin, nakahandang tumulong, nakahandang magligtas at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Mula sa langit na iyong tahanan, sumasampalataya kami. Narinig mo ang dalangin ng aming mga kapatid. Ano man ang kanilang pakiusap, mo Diyos, sagutin mo sila. Ibiyaya mo sa kanila ngayon ang basbas mo, ang sagot mo sa kanilang dalangin. Maging panatag sila sa patuloy nilang paglilingkod. Alalahanin mo ang kanilang mga anak. Huwag mong pababayaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama Diyos, ang mga kabataan, hawakan mo silang mahigpit. Huwag kang papayag maagaw sila ng masama. Mamalagi sila na nagpupuri sa iyo. Ikaw ang kinikilala na gumagawa ng kabutihan sa mga lingkod mo sa sanlibutan ito. Salamat, Ama, sa aming pagsamba. Opo, Ama, man ang kalagayan nito. Subalit, sumasampalataya kami na sa tuwing kami nagkakatipon, ibinibiyaya mo sa amin ang basbas sa aming kaluluwa. Nananalig kami, Ama. Dininig mo ang aming dalangin. Binasbasan mo ang mga mahal namin mga kapatid. Saan man sila naroroon, pinagaling mo rin ang karamdaman ng mga may sakit. Higit sa lahat, aakayin mo kaming patuloy na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.